Napasugod sa LG Hotel and Restaurant si Megan matapos tumawag ang kanyang pinsang si Clarice. Niloko umano ito ng boyfriend. "Huwag kang mag-alala, Clarice. Ipaghihiganti kita." Gigil niyang wika habang papasok sa entrance ng restaurant. Sinalubong na siya ni Clarice na umiiyak. Niyakap niya ito. "Tahan na, ako ang bahala. Nasaan ba yung Hudyong Ernest na yun?" "Ayun siya, may kausap na babae." Anito, itinuro ang lalaki na nakaupo sa harap ng bilog na lamesa at may kausap na banyagang babae. "Sabi niya, magsi-celebrate kami na anniversary namin kagabi. Pero nahuli ko siyang may kahalikang babae sa bar. Heto ang picture nila na naghahalikan." Pinakita nito ang picture sa cellphone nito. "Ako ang bahala sa manlulokong yan. Akin na yung cellphone mo at ipapakita ko sa taksil mong boyfriend." Anya at kinuha ang cellphone nito. Kinuha rin niya ang basong hawak nito na may lamang orange juice. Pagkawan ay sumugod siya sa nobyo umano ni Clarice at walang abog na binuhusan ito ng juice sa ulo. "What the hell?" Napapatay yung bulalas ng lalaki. Nabasa rin pati black suit nito. Nagulat din ng babaeng kausap nito. Hindi pa siya nakontento at sinampal ang lalaki. "You cheater! You invited my cousin to celebrate your anniversary, but you kissed another woman." Palatak niya. Pinakita pa ang picture ng lalaki na nasa cellphone. Pinakita rin niya ito sa kausap nitong babae. "Is that true, Mr. Guerrero? You're a cheater?" Napapatayo na ring tanong ng babae. No, Miss Anderson." Depensa naman ng lalaki. "Don't lie, cheater." Asik ni Megan. Nagalit na ang babae at binato ang papeles sa dibdib ng lalaki. "I won't collaborate with an irresponsible man like you. If you can't respect and value your woman, it will reflect on your company's reputation. I won't sign the contract with you, Mr. Guerrero." Palatak din ng babae at biglang lumisan. Napapiksi si Megan nang biglang nagmura ang lalaki, pero hustong siya lang ang nakarinig. Nagulat siya nang hawakan siya nito sa kanang kamay at dinala sa pasilyo patungong banyo. "Ano ba? Bitiwan mo ko." Nagpupumiglas niyang asik. Marahas siya nitong itinulak sa dingding at tinurukan ng kanang kamay sa kaliwang balikat niya. "Who the hell are you, woman, huh?" Nanggagalaiting tanong nito. Matapang niya itong tinitigan sa mga mata. "I'm your girlfriend Clarice, cousin." "I don't even know who the woman you mentioned is. You ruined my $1 billion investment contract." Natigalgal siya nang mapagtanto na may mali sa sitwasyon. Teka, ikaw si Ernest Guerrero, di ba? Itinuro ka ng pinsan ko at mukha mo ang nasa picture." Kabadong sabi niya. "Tell me your name." Umiikting ang pangang sabi nito. I'm Megan Acosta, daughter of Antolo Acosta." Tumalim pa ang titig sa kanya ng lalaki. "You're the Acosta heiress, huh? I won't let you get away with this." Lumayo ito sa kanya at dumukot ng cellphone sa bulsa ng pants nito. May tinawagan ito. "Cancel the collaboration contract with the Acosta Group." Pagkawan ay utos nito sa kausap sa cellphone. Nataranta na ang dalaga at akmang lalapitan ang lalaki, ngunit nagmamadali itong umalis. Tumunog naman ang kanyang cellphone na nasa kanyang shoulder bag. Dinukot niya yon at binasa ang mensahe ng kanyang ama. Pinapupunta siya nito sa opisina. Binalikan niya sa lobby ng hotel si Clarice. "Anong nangyari, Megan?" Balisang usisa nito. Ibinalik niya rito ang cellphone nito. "Mamaya na tayo mag-uusap. Pinapupunta ako ni Daddy sa opisina niya." Anya at dagling lumabas. Lumulan siya sa kanyang kotse at nagmaneho patungo sa kanilang kumpanya. Pagdating sa opisina ng kanyang ama ay sinalubong siya nito ng malutong na sampal sa pisngi. Napaupo siya sa couch. Bakit, Dad?" Nanginginig niyang tanong sa ama. "Bakit? What did you do, Megan? Mr. Guerrero refused to sign your collaboration contract because of you." Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. I just stand for Clarice. Kasi niloko siya ni Ernest Guerrero na boyfriend niya. Pinuntahan ko si Clarice sa restaurant at naroon si Ernest. Tinuturuan ko lang siya ng leksyon." Paliwanag niya. "You made a big mistake today, you brat." Napatayo na siya. "Teka, Dad, ano bang nangyari?" "You messed up with the wrong person. At si Edward Guerrero pa talaga." "Edward Guerrero? Si Ernest yung kausap ko kanina. Itinuro siya sa akin ni Clarice." "Hindi ba aware si Clarice na may kakambal si Ernest? At kailan pa nagkaroon ng boyfriend na Guerrero si Clarice?" Sabi ni Clarice, 1 taon na raw niyang boyfriend si Ernest, pero sekreto lang kasi ayaw raw ipailam ni Ernest sa public.
Napahilamos ng palad nito sa mukha si Antolo. You're still naive, Megan. Ang hilig mo makisawsaw sa problema ng pinsan mo. Ngayon, ikaw ang nalalagay sa alanganin. At idinamay mo pa ang kumpanya natin. Galit na si Edward. Ayaw nang pirmahan ng kontrata. It's all your fault. I will hold all your assets and you won't be able to use your car. Nilamon na siya ng takot at napaluhod sa harapan ng kanyang ama. Dad, please, don't do this to me. Kaya ko lang naman tinutulungan si Clarice kasi nangako ako sa mami niya na poprotektahan ko siya. Lumuluhang paliwanag niya. Wala akong problema sa concern mo kay Clarice. Pero maling tao ang ginulo mo, anak. Hindi mo kilala si Edward Guerrero. He's a short-tempered man at masama siyang magalit. Sorry, Dad. Gagawin ko ang lahat. Huwag niyo lang kumpiskahin ng kotse at assets ko. Kailangan ko sila sa fashion design proposal. No. You need to learn your lesson, Megan. I'll give you the task. Kahit anong task, Dad, gagawin ko. Gawan mo ng paraan para pirmahan ni Edward ang kontratang napagkasundoan namin. Once nagtagumpay ka, saka mo lang mababawi ang assets mo. Tinalikuran siya nito at may kinuha sa drawer ng lamesa nito. Here's the contract. Dalhin mo to kay Edward at papirmahan. Nito pagkuwan. Tumayo naman siya at lumapit sa kanyang ama. Kinuha niya ang itim na folder. Hindi ko po alam kung saan siya pupuntahan, Dad. Nakasulat sa kontrata ang detalye ng kumpanya ni Edward. Nariyan na rin ang address. Sige po, pupuntahan ko siya sa Monday. And give me your car keys. Dad, please don't. Samo niya. Akin na. Galit na nitong sabi. Dinukot naman niya sa bag ang susi ng kotse at ibinigay sa kanyang ama. Pagkawan ay umalis siyang luhaan. Lumulan lamang siya ng taxi pauwi sa kanilang bahay. At pagdating sa bahay ay nadatnan niya roon si Clarice. Kaagad siya nitong nilapitan at niyakap. Sorry, Megan. Hindi pala si Ernest ang naituro ko sa'yo kanina. Alam ko na may kakambal siya pero never ko pa nakita. Magkamukha naman kasi sila. Humihikbing sabi nito. Hindi naman niya magawang magalit sa kanyang pinsan. Ayos lang, Clarice. At least malalaman pa rin ni Ernest na aware kang niloloko kanya. Anya. Salamat, Insan. Hayaan mo, tutulungan kita. May naitabi naman akong pera sa bangko at gamitin mo muna habang nakahold ang account mo. Kakausapin ko rin si Tito Antolo. Tumango lamang siya. Lunes ng umaga ay nagtungo si Megan sa EAG Chemicals and Pharmaceutical Incorporated office. Kabadong pumasok siya sa 8 palapag na gusali. Good morning. May appointment po ba kayo, ma'am? Bati ng staff sa front desk ng lobby. Lumapit siya rito hawak ang kontratang papipirmahan kay Edward. Hi, narito ba si Edward Guerrero? Nakangiti niyang tanong. May appointment po ba kayo sa CEO? May papipirmahan akong kontrata. I'm from Acosta Group. Wala pa po si boss pero kung makapaghihintay kayo, punta na lang po kayo sa 7th floor. Naroon ang opisina ng CEO. Sige, salamat. Lumulan na siya ng elevator at nakasabay ang ibang empleyado. Pasara na ang pinto nang may humabol. Nagtataka siya kung bakit lumabas ang ibang empleyado at pinapasok ang bagong dating. Good morning, sir. Bati ng ilang naiwang empleyado sa lalaking pumasok na nakasuot ng itim na suit. Natitigan ni Megan sa mukha ang lalaki at kumabog ang kanyang dibdib nang malamang si Edward to. Umatras siya upang wag siya nitong mapansin pero nasipat pa rin siya nito. Ngumiti na lamang siya rito at bumati. Good morning. Anya. Umatras din ito hanggang sa pumantay sila. It's you. What are you doing here, ha? Pabulong nitong tanong. Hindi talaga siya nito kinalimutan. Napalunok si Megan ng laway. Narito ako para humingi ng sorry. If sorry can fix anything you messed up, I will definitely accept your apology. But it's not as easy as you think, lady. Napakagat siya sa kanyang ibabang labi. I'm willing to do anything for the compensation you want. Really? Is your father sending you here to apologize? Yes, and he asked me to convince you to sign the collaboration contract. Tumawa ng paglakang lalaki. Nakalimutan na ata ng tatay mo na bigyan ka ng hint tungkol sa akin. I'm aware. Aware of what? That you're a short-tempered man. Good. So don't expect me to sign the contract. You're wasting your time here. Go home. Huminto na ang elevator at bumukas ang pinto. Nang lumabas na si Edward ay hinabol ito ni Megan. Oh wait, Edward! Pigil niya rito.
I'm busy. I don't have time to deal with you. Anito habang mabilis ang paglalakad. Patakbo niya itong hinabol. Please, I will do anything you want. My dad holds all my assets. I need a job. Sinundan pa rin niya ito hanggang sa opisina nito. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako binibigyan ng chance, Edward. Pilit niya. Huminto ito at humarap sa kanya. Sinuyod pa siya nito ng tingin. Tila hindi nagustuhan ang suot niyang pulang dress na sobrang iksi ng laylayan. You came here for a job too, right? Pagkawan ay tanong nito. Oo. Your dress is too revealing for a job interview. Uunaan na kita. Base sa ugali mo, wala akong maibibigay na disenteng trabaho para sa'yo. I'll change my clothes. Bibigyan din kita ng updated resume ko. Even if you get a job here, I will not sign your father's contract. Edward, alam ko malaki ang pinsalang nagawa ko sa'yo. Pero sana maintindihan mo rin ako bilang babae. Well, I don't understand women. And I don't have time to deal with it. What are you trying to prove then? Juan, kaya lang naman kita nabuhusan ng juice noon sa restaurant ay dahil gigil ako sa ginawa ng kapatid mo sa pinsan ko. Hindi ko naman alam na hindi ko si Ernest at nagkamali rin ng pinsan ko. Really? I wasn't aware my twin brother has a girlfriend. Kasi ayaw raw ipaalam ni Ernest na may girlfriend siya. Nagsalubong ang makakapal na kilay ng binata. I'm not convinced. Anyway, if you really want me to sign the contract, you need to work hard for this. Anito pagkuwan. Nabuhayan siya ng pag-asa. Kahit anong ipagawa mo sa akin, willing akong sundin. Anya. Muli siya nitong sinuyod ng tingin. Ano bang tinapos mo? At ilang taon ka na nang malaman ko kung anong task ang ibibigay ko sa'yo? 26 na ako. Nag-aral ako ng fashion design sa university sa New York. Pero bago yon, nakapagtapos ako ng chemical engineering. Actually, I'm developing my own cosmetic brand in our company. Inusig siya nito ng tingin. Impressive. I'm a chemical engineer too. Saan ka nag-aaral ng chemical engineering? Dito lang sa Quezon City, sa University of Engineering and Science. We came from the same university. Ahead lang ako ng 4 na taon sa'yo. Talaga? Pero hindi kita naabutan sa university. Ilang taon ka na ba? I'm 30. Namangha si Megan. You're too young to have this successful company. Since schoolmate naman kita, baka pwedeng wag mo na akong pahirapan. Napailing ang CEO. Wag mong ibahin ang usapan, Miss Acosta. I need an additional E&D specialist in my company. Can you do this job? Napangiwi siya dahil hindi pa niya na-explore ang kursong tinapos niya. Nakafocus kasi siya sa fashion designing. Ang pangarap niya simula pagkabata. Sorry, hindi pa ako nagtrabaho sa posisyong nabanggit mo. Napilitan lang kasi ako mag-aral ng chemical engineering kasi need sa company namin ng cosmetics. Ang gusto ko talaga ay fashion design. But I don't have a fashion company. Eh di kung ano na lang ang gusto mong ipagawa sa akin. Fine, pagsilbihan mo ako. Ano? Nanlalaki ang mga matang untag niya. You heard me, right? Since ayaw mo sa posisyong offer ko, magsilbi ka sa akin. Ano naman ang gagawin ko sa'yo? You will give me all I need in my working hours. Sasamahan mo rin ako sa lahat ng business appointments ko. Gusto mo ako maging personal assistant mo? Yes. Humalakip-kip ito. Matabang siyang umiti. Kung tatanggapin ko ba ang trabahong alok mo, ipipirmahan mo ng kontrata ni Daddy? No. You need to satisfy me first. Umangat ang sulok ng kanyang mga labi. How can I satisfy you then? Just give your best to serve me. Akin ang kontrata at itatago ko muna. Inabot naman niya rito ang naka-folder na kontrata. Sandali, magkano naman ang isasahod mo sa akin? Huwag mo sabihing walang bayad ng serbisyo ko sa'yo. Anya pagkuwan. I'll give you 20,000 starting salary. 20,000 lang? May reklamo ka? Wala. Sige, payag ako. Pwede na yung kaysa wala. Hindi na siya nagprotesta, baka magbago pa ang isip ni Edward. Then you may leave. You can start your job tomorrow. And don't wear revealing clothes. That's prohibited in my company. Okay, salamat. Tumalikod na siya at mainhin na naglakad. Nakarating na siya sa pintuan ng lingunin niya si Edward. Nakaupo na sa harap ng lamesa ang binata at binabasa ang kontratang binigay niya. At saka lamang niya napagtanto kung gaano kagwapo at ka-attractive ang sex appeal nito. What else do you need, Miss Acosta? Maya-maya ay tanong ni Edward. Sinipat pa siya.
Napakislot naman siya. Wala. Gusto ko lang sabihin na ang gwapo mo pala. Sige, aalis na ako. Nakangiting Anya at tuluyang lumisan. Kinabukasan ay maagang pumasok si Megan sa kumpanya ni Edward. Nagsuot siya ng itim na denim pants at pulang blouse para hindi siya masita ng CEO. Lumuklok siya sa couch sa lobby ng 7th floor dahil sarado ang opisina ni Edward. Maya-maya ay may matangkad na lalaking lumapit sa kanya. Nakasuot ng itim na suit. Hi, ikaw ba si Miss Megan Acosta? Tanong ng lalaki. Opo, ako nga. Turan niya. Malilate ngayon ng CEO, pero sinabi niya na once dumating ka, papasukin kita sa office niya at maglinis ka raw. Maglinis? Opo. Ganun ba ang trabaho ng personal assistant dito? Yun kasi ang bilin niya. Okay. Sino ka pala? Pagkawan ay tanong ni Megan. I'm Arman Fernandez, executive assistant ng CEO. May assistant na pala siya. Bakit kinuha pa niya ako? Tapos gagawin lang pa niya akong tagalinis. Bulong niya. May sinasabi ka, miss? Wala. Sige, maglilinis ako. Saan naman ako kukuha ng gamit panlinis sa opisina ng CEO? Sa housekeeping room sa ground floor. Baka alas 9 darating ang CEO. Salamat. Tumayo na siya at lumulan ng elevator pababa sa ground floor. Nahanap naman niya kaagad ang housekeeping room. Naroon lahat ng gamit panlinis. Kainis, janitorial pala ang trabaho ko rito. Maktol niya habang pabalik sa elevator dala ang gamit panlinis. Pagdating niya sa opisina ng CEO ay nakabukas na ito, kaya diretso ang kanyang pasok. Kahit papaano ay may alam naman siyang gawaing bahay. Naglalampaso siya sa sahig nang dumating si Edward kasunod si Arman. Good morning, sir. Nakangiting bati niya rito. Nabaling sa kanya ang atensyon ni Edward at sandali siyang nasuyod ng tingin. Inisang bungkos niya ang kabewang niyang buhok na blonde kaya mas maaliwalas ang kanyang muka. Anong ginawa mo sa glass ball, Megan? Tanong nito at sinipat ang salaming dingding. Sinipat din niya ang dingding at siya'y napangiwi. Imbis kasi nalawinaw ang salamin ay lalong lumabo. Pinunasan ko lang ng basahan ng salamin kanina, sir. You don't know how to clean the glass, do you? Sorry, basic cleaning lang ang alam ko. Mapat basahan lang kasi ang nadala ko rito. Pupunta ka sa gera na kulang ang armas. At itong lamesa ko may watermarks. Punasan mo ulit to. Anito at ginuhitan ng hintuturo ang lamesa nito. Wait lang, babanlawan ko lang ang basahan. Anyat nagtungo sa palikuran ng opisina dala ang basahan. Anak mayaman si Edward. Ano naman ang alam niya sa housekeeping? Baka nga hindi pa siya marunong maglaban ng brief eh. Palatak niya habang nagsasabon ng basahan sa lababo. What did you say? Tanong ni Edward. Napapiksi siya at nilingon ng CEO. Nakatayo na ito sa pintuan at humalokip-kip. Sabi ko kahit mayaman kaya alam mo kung ano ang malinis o hindi na paligid. Palusot niya. I heard what you said. Bakit nagtanong ka pa? Tinarayan na niya ito at inirapan. Ilugar mo ang taray mo, babae. Ikaw ang may atraso sa akin kaya ayusin mo ang ugali mo. Masungit nitong sabi. Uminit na ang kanyang bumbunan. Pinukol ng mahayap na tingin ng CEO. May pangalan ako no? Hindi ako basta babae lang. Asik niya. Umikting ang panga ng binata at bigla siyang sinugod. Hinatak siya nito sa kanang braso at isinandal siya sa pader. Itinukod nito ang mga kamay sa magkabilang gilid niya. I hate spoiled brats like you. You're annoying. Gigil nitong wika at halos maglapat na ang kanilang mga labi. Inilapat niya ang kanyang mga kamay sa matigas nitong dibdib at sa halip na itulak ito ay nawili siya sa pagdama sa dibdib nito. Nakipagtitigan siya sa mabagsik nitong mga mata. We're on the same ship, Edward. I know a lot about guerreros at mas spoiled kayo kumpara sa akin na minsan nga isinusuka ng sarili kong ama. Matapang niyang buwelta. Bahagyang nabawasan ang bangis sa mga mata nito at nahalinhan ng curiosity. You know guerreros, but you're unaware that I have twin? What happened in the restaurant was just a misunderstanding. And I just don't know Ernest. Akala ko iisa lang kayo. So kilala mo rin ang ibang kapatid ko? Of course. Natigilan siya nang hawiin ng kamay ni Edward ang ilang hibla ng kanyang buhok na tumakip sa kaliwang mata niya. Pagkuwan ay bumaba ang kamay nito sa kanyang leeg. Hinawakan ng pendant ng kanyang kwintas. So, you're a Virgo too, huh? Anito.
Nagulat siya at iniwaksi ang kamay nito kaya nabitiwan ng kanyang pendant na sumisimbolo sa kanyang zodiac sign na Virgo. Oh, we have the same zodiac sign ha. Pero hindi ko aaminin na magkaugali rin tayo. May temper din ako pero hindi kasing lala ng sayo. Anya at marahang itinulak sa dibdib ang binata. Umatras naman ito pero hindi maalis ang titig sa kanyang muka. Bilisan mo maglinis at may pagagawa pa ako sa'yo. Sabi nito at lumabas. Itinuloy naman niya ang pagkusot ng basahan. Pagkatapos ay lumabas siya ng banyo at pinunasan ulit ang lamesa ni Edward. Namataan niya ang binata na nakaupo sa couch at may binabasang papeles. Hindi maalis ang tingin niya rito, kaya nasagi ng kamay niya ang maliit na porcelain cat face at nahulog sa sahig. OMG! Tili niya nang mabasag ang vase. What the heck are you doing, Megan? Ani Edward at malaki ang hakbang na lumapit sa kanya. Sorry, nasagi ng kamay ko ang vase. Natatarantang sabi niya habang isa-isang pinupulot ang bubog. You're reckless. Buuin mo ulit ang vase. Ano? Mabubuo pa ba to? Gawa to sa porcelain. Wala kang ideya kung gaano kahalaga sa akin ang bagay na yan, Megan. Fix that. Kung hindi mo mabubuo yan, huwag ka na magpakita sa akin kahit kailan. At huwag kang umasa na pipirmahan ko ang kontrata ng daddy mo. Nawindang siya sa galit ng binata. Mukhang may sentimental value rito ang vase kaya ganoon na lamang ito magalit. Inipon na lamang niya ang nabasag na vase. Sorry, gagawin ko ng paraan para mabuo ang vase mo. Anya at tumayo. Maya-maya ay may dumating na bisita. Nasurpresa siya nang makilala ang lalaking dumating. Edison? Sambit niya at napatitig sa lalaki. Nilapitan siya nito. Megan, bakit ka nandito? Nito, nakilala rin siya. Nabawi ang kanyang kaba nang makita ang kanyang childhood crush. Kapatid ni Edward si Edison, nakaklase niya noong elementary. Nagtatrabaho ako rito. Naiilang niyang turan. Hey, are you okay? Tumungko ito sa kanyang tabi at hinawakan siya sa kanang balikat. Okay lang ako. Nakabasag lang ako ng mahalagang gamit ng CEO. Sinipat niya si Edward na nakaupo na sa harap ng lamesa nito at masama ang titig sa kanila. So you know that girl, Edison? Sabi nito sa kapatid. Oo kuya, kaklase ko si Megan noong elementary. Naging kaklase ko rin siya sa fashion design sa New York. Tura naman ni Edison. Tinulungan na nito si Megan sa pagsinop ng bubog. What a small world. And what are you doing? Gusto mo bang tulungan si Megan na mabuo ulit ang vase? Tumayo na si Edison at hinarap ang kapatid nito. Why are you doing this to her, kuya? How can she fix the broken porcelain vase? That's not my problem. At bago mo ako usigin, alamin mo muna kung bakit nagtatrabaho rito si Megan. You're heartless as always, kuya. May inabot na card si Edison kay Edward. Nagulat si Megan nang tinulungan nga siya ni Edison. Dinala nila sa lobby ng opisina ang nabasag na vase. Humingi pa ng glue ang binata sa assistant ni Edward. Edison, salamat pero hindi mo na kailangan gawin to. Masasayang lang ang oras mo rito. Anya nang makaupo na sila sa couch na magkatabi. It's okay. May utang pa ako sa'yo, remember? Nakangiting sabi nito. Oo nga pala, tinulungan kita sa pag-aayos ng fashion designs proposal mo noon sa New York. Pero sinabi ko na sa'yo na walang bayad yun. I know, but let me repay you today. Wala naman ako masyadong gagawin eh. Nagpunta lang ako rito kasi inutusan ako ni Daddy na ibigay ang black card ni Kuya Edward. Ganun ba? Pero paano natin ibabalik sa original nitong itsura ang vase? Ipagdikit na lang natin. Kung bilhin na lang kaya tayo ng katulad nito? Ngumisi si Edison. Wala kang mabibiling katulad nito, Megan. It's personalized by the potter. Pagpasensyahan naman ang kuya ko. Malakas talaga ang topak nun. Pero ang galit niya ngayon ay valid. May sentimental value kasi sa kanyang vase na to. Ramdam ko nga. Pero alam mo ba ang kwento nitong vase? Sabay pa sila ni Edison na sinipat si Edward na busy na sa pagtutok sa laptop nito. Gawa na best friend ni Kuya Edward ang vase na yan. May pottery kasi sila. At mula pagkabata ay kasama na ni Kuya si Clint. Mas close pa nga sila kaysa sa kakambal ni Kuya. Binigay ni Clint ang vase kay Kuya bago ito namatay dahil sa brain tumor. Clint died while hugging Edward. Teenager pa lang sila nun. Simula nang nawala si Clint, nawala na ng gana si Kuya sa lahat ng bagay. He became cold. May pabaon din siyang pangako kay Clint. Kwento ni Edison. Anong pangako?
Nangako si Kuya kay Clint na magiging successful chemical engineer siya at magtatayo ng paggawaan ng gamot, magre-research para makagawa ng pinakamabisang gamot para sa tumor. Kaya wala nang ginawa si Kuya kundi mag-aral. Tinutupad ang pangarap nila ni Clint. Habang nakikinig sa kwento ni Edison ay nanikip bigla ang dibdib ni Megan. Naglaho bigla ang inis niya kay Edward. Nang sipatin niya ang binata ay nagulat siya nang mapansing nakatitig ito sa kanila ni Edison. Relate ako sa usaping pangako sa taong namatay. I made a promise to my aunt too. Anya. But you don't need to rely on that promise, Megan. Especially if it costs you difficulties facing your own struggles. I'm always saying this to Kuya Edward too, but he's ignoring me. Maybe he needs someone who can relate to him. Hayaan mo, susubukan kong mapaamo si Edward. Really? Baka magpatayan lang kayong dalawa. I know you, Megan. Natawa siya. Don't worry. I think I know how to handle Edward now. Good luck. But wait, kumusta pala ang fashion design career mo? Pagkuhan ay tanong nito. Oo nga pala, nag-iipon ako ng designs para sa proposal ko na ipapasa sana sa kumpanya mo. Kaso nagkaproblema ako dito kay Edward at kailangan ko magsilbi sa kanya para pirmahan niya ang collaboration contract nila ni Daddy. Tapos sabi niya gagawin niya akong assistant kapalit ng nagawa ko sa kanya at baka maisipan na niyang pirmahan ng kontrata. Pero pagdating ko kanina dito, gagawin lang pala niya akong janitress. Mukhang tama ka, malakas nga ang topak ng kuya mo. Natawa ito. I see, kaya ka pala narito. Anyway, ipasa mo na lang sa akin ang design mo para hindi ka mahirapan. Talaga? Excited niyang untag. Yes, kapag may time ka, punta ka sa office ko. OMG, thank you talaga Edison. Dahil sa tuwa ay napayakap siya sa binata. Dagli rin siyang umiwas dito nang marinig niya ang malakas na tikhim ni Edward. Nang tingnan niya ito ay pinukol siya nito ng mahayap na titig. Galit na ang topaking CEO. Bulong niya sabay hagik-gik. Napangiti lamang si Edison at itinuloy ang pagdidikit sa nabasag na vase. Hindi naman makapag-focus sa trabaho si Edward dahil nadidistract siya sa tawa ni Megan. Panay ang sipat niya rito habang katuwang si Edison sa pagbuo ng nabasag na vase. And why the hell do I care for this annoying lady? She broke my vase and she needs to suffer fixing it. Usal niya nang makaramdam ng awa kay Megan. Panay na kasi ang hilot nito sa batok. Halatang nahihirapan sa ginagawa. Okay na to Edison. Salamat sa tulong mo. Maya-maya ay sabi ni Megan. Nabuo nga ng mga ito ang vase. Huwag mo munang gagalawin ng vase. Hintayin mong matuyo ang glue. Dinig niyang ani Edison. Sige, teka lunchtime na. Ilibre na lang kita ng lunch. Okay, let's go then. Aalis na sana ang mga ito pero tinawag niyang dalaga. Megan. Lumapit naman to sa kanya. Naayos ka na ang vase mo. Baka pwedeng mag-lunch muna ako, sir. Babalik din ako mamaya para ituloy ang trabaho ko. Anito. Hindi kasama sa trabaho mo ang pagbuo ng vase. You need to work while eating. Ano? Halos 3 oras ang iginugol mo sa pagbuo ng vase. At hindi kasama yun sa sahod mo. Dito ka kakain at bilhan mo rin ako ng lunch. Inilabas niya ang kanyang wallet mula sa drawer at kumuha ng 1,000. Inabot niya yun sa dalaga. Ano naman ang bibilhin kong pagkain mo? Tanong nito nang makuha ang pera. Sa restaurant ko bumili. I want beef steak with baked potato. Bilhan mo rin ako ng kahit anong gulay at fresh fruit juice. Orange or pineapple. Okay, aalis na ako. Sinundan lang niya ito ng tingin. Mahigit 1 oras naghintay si Edward bago bumalik si Megan dala ang pinabili niyang lunch. Inilapag nito sa lamesa niya ang pagkain nasa transparent food container, kasama na ang sukli. Ano palang ipapatrabaho mo sa akin, sir? Tanong nito. Ayusin mo ang papeles sa kabilang lamesa. Ilagay mo sa iisang folder ang parehong date. Utos niya. Okay. Lumapit naman si Megan sa lamesang nasa gilid ng glass wall at umupo sa tapat niyon. Dinala nito roon ang pagkain nito. Kinabukasan ng hapon ay isinama ni Edward si Megan sa bahay niya upang tulungan siyang maghanap ng papeles. Nadatnan nila sa lobby si Ernest, ang kanyang kakambal. Aba, nandito ang cheater. Ani Megan nang makita si Ernest. Hindi niya ito napigilan nang sugurin nito si Ernest na tanging itim na jogging pants ang suot. Nagulat ang kapatid niya nang bigla itong sampalin ni Megan. Aw, bakit mo ako sinampal? At sino ka ba? Galit ng tanong ni Ernest. Ako ang pinsan ng girlfriend mo na niloko mo. At dahil sa'yo, nagka-leche-leche ang buhay ko.
Palatak ng dalaga. Napatitig tuloy si Ernest kay Edward. Naguguluhan. Hey Edward, who's this woman? Tanong nito sa kapatid. Lumapit na siya sa mga to. Siya si Megan, office assistant ko. At dahil sa'yo ay napagkamalan niya ako na ikaw. At pinahiya ako sa foreign investor ko sana. May gigil niyang turan. What? Girlfriend? Who? Huwag ka nang magmaang-maangan pa, cheater. Sabad naman ni Megan. Nabaling dito ang atensyon ni Ernest. Wait, I don't know what you're talking about. I don't have a girlfriend. Anong wala? Paano si Clarice de Leon? Are you kidding me? I know Clarice and she's my friend's ex-girlfriend. Hindi ko nga kinakausap ang babaeng yun. Wala pa akong naging girlfriend. I just flirt with women. Natigilan si Megan. Napahilot din sa kanyang sentido si Edward at napagtanto niya na may mali sa sitwasyon ni Megan. She was fooled by her cousin. Teka, paano hindi mo girlfriend si Clarice? Updated ako sa mga kwento niya tungkol sa relasyon niyo. Sabi pa niya sikreto lang ang relasyon ninyo kasi hindi ko pa raw handang malaman ng pamilya mo at followers mo sa social media ang tungkol sa inyo. Naguguluhang sabi ni Megan. Tumawa ng pagak si Ernest. Your cousin is just delusional, Megan. Hindi ako tanga para patulan ng babaeng namamangka sa dalawang ilog. Kaya hiniwalayan ng kaibigan ko si Clarice ay dahil nahuli niya na may karelasyong ibang lalaki habang sila pa. Hindi nakaimik ang dalaga at napatitig kay Edward. She must be embarrassed. Samantala, halos matunaw sa hiya si Megan nang matuklasang pinaglalaruan lamang siya ni Clarice. Nanlulumong lumukulok siya sa couch at hindi malaman ang gagawin. Mukhang tama nga ang daddy niya. Masyado siyang concerned sa pinsan niya dahil lang sa isang pangako. Maya-maya ay nilapitan siya ni Edward at tinabihan sa couch. It seems like her cousin makes fun of you, Megan. Sabi nito. Natakpan niya ng palad ang kanyang muka at naluha na sa magkahalong inis at pagkapahiya. Why does she do this to me? I care for her. Simula nang mamatay ang mommy niya, hindi ko na siya iniwan. Pinagtatanggol ko siya sa mga bully sa school namin noon. Hinahati ko pa ang allowance ko para ibigay sa kanya kasi iniwan na siya ng tatay niya. Kinupkup siya ni daddy at itinuring na anak. Minsan nga mas proud pa si daddy sa kanya kasi mas interesado siya sa business namin. Kahit nasasaktan ako, hindi ko inisip na threat sa buhay ko si Clarice. Itinuring ko siyang kapatid at nangako ako sa mami niya na puprotektahan ko siya. Humihikbing kwento niya. Maybe she was just jealous of your lavish life, Megan. Baka sinadya ng pinsan mo na masira ka sa daddy mo. Nasorpresa siya sa biglang pagpapakita ni Edward ng concern sa kanya at himalang kinausap siya nito ng mahinahon. Hindi naman namin siya itinuring na ibang tao eh. Lahat ng meron ako ay meron din siya. Ano naman ang kaiinggitan niya sa akin? Let's figure it out. Pareho tayong nabiktima ng kalokohan ng pinsan mo. Kaya hayaan mo kung tulungan ka. Lalo lamang sumama ang loob niya habang inaalala ang kanyang mga nagawa para kay Clarice. Napahagulgol na siya at hindi natuunan ng pansin ang pagyakap sa kanya ni Edward. Maiwan ko na kayo, magbibihis pa ako. Paalam naman ni Ernest. Nang mahimasmasan ay dumistansya rin si Megan kay Edward. Sorry kasi nadamay ka sa kalokohan ng pinsan ko, Edward. Anya habang nagpupunas ng luha gamit ang kamay. Masyado ka kasing mabait sa pinsan mo, kaya na-take advantage niya to para makuha ang gusto niya. Take it as a lesson. Don't trust anyone too much, even if they are your relatives. Nowadays, blood is not always thicker than water. Anito at tumayo. Kakausapin ko ang pinsan ko at dapat malaman din ni Daddy ang kalokohan ni Clarice. Save your emotions for the confrontation with Clarice. We have work to do. Follow me. Tumayo naman siya at sumunod kay Edward. Sandali, hindi pa pwedeng pirmahan mo na lang ang kontrata ni Daddy para matapos na ang problema ko. Malinaw naman sa'yo na hindi ko sinadyang guluhin ang meeting mo sa business partner mo. Don't make your situation an excuse, Megan. Malaking kawalan sa kumpanya ko ang naudlot na investment. Hindi pwedeng ako lang ang mawalan. Ang lupit mo naman. Akala ko ba naiintindihan mo na ako matapos malaman ng totoong nangyari sa akin? At bakit mo naman naisip yan? Huminto ito at hinarap siya. Huminto rin siya at nakipagtitikan dito. Ramdam ko ang concern mo sa akin kanina. Niyakap mo ako, Edward. Tumawa ito ng pagak. I just felt pity for you. What do you expect? You're just in denial, Edward. I know you're not heartless at all. Tinatago mo lang ang emosyon mo kasi ayaw mong ipakita sa ibang tao ang kahinaan mo.
I know you carried the pain of losing a best friend, pero hindi mo dapat dinadala ang sakit sa future mo. How did you know that? Naikwento sa akin ni Edison ang tungkol sa porcelain cat vase. Ganun ba kayo kaklose ni Edison para ikwento niya sa'yo ang pinagdadaanan ng kapatid niya? I didn't allow strangers to know my private struggles. But I'm not a stranger. Edison is... Hindi niya natuloy ang sasabihin nang maalala kung gaano siya kahibang noon kay Edison. Pero kahapon lang ay napatunayan niya na kaibigan lang talaga ang tingin sa kanya ng binata. Edison and I have been friends since we were kids. Anya pagkuwan. Do you like my brother, Megan? Tanong nito na nagpawindang sa kanya. Hindi siya nakasagot hanggang sa tumunog na lamang ang cellphone ni Edward na hawak nito. Nagpatuloy ito sa paglalakad hanggang sa study room. Sumunod na lamang siya rito. Ilabas mo lahat ng file sa cabinet na yan, Megan. Utos nito matapos sa kausap nito sa cellphone at itinuro ang 5-layer file cabinet. Lumapit naman siya sa file cabinet na katabi ng bookshelves. Ano bang hahanapin kong files? Tanong niya. The 2023 records. Sige. Mabilis naman niyang nahanap ang papeles at ibinigay sa binata. Nang makuha ang kailangan ay bumalik din sila sa opisina. 5 araw nag-abang si Megan na umuwi si Clarice dahil nasa Cebu ito at may inaasikaso sa branch ng cosmetic store nila. Wala itong sagot sa kanyang tawag. Martes ng umaga pagpasok niya ng opisina ni Edward ay kaagad siya nitong niyaya na umalis. Saan tayo pupunta, Edward? May dadaluhan tayong meeting. Anito habang nagsusuot ng itim na coat. Bakit akong isasama mo at hindi si Armand? May ibang lakad si Armand. Hindi na siya nagprotesta. Maya-maya ay impit na nagmura si Edward. Nang tingnan niya ito ay hirap na hirap ito sa pagkabit ng necktie. Bakit kasi ang haba ng necktie na to? Angil ng binata. Nilapitan pa niya ito. Do you need help, sir? Nakangiting tanong niya. Natitigilan tumitig ito sa kanya. Yes, please. Pagkuwan ay sabi nito. Tuluyan siyang lumapit dito at inayos ang necktie nito. Ang bilis namang uminit ng ulo mo, boss. Dapat pala walang necktie ang mga damit na pinasusuot sa'yo. Mas bagay sa'yo ang one-button suit o kaya plain black tuxedo. You look dominant in black. More attractive and handsome. Pwedeng-pwede kang gumanap bilang mafia boss. Nagulat siya nang hawakan nito ang kanyang baba at marahang inangat ang kanyang muka. Nagtama ang mga titig nila at ilang sandaling nanatili sa ganoong senaryo. Do you hate me, Megan? Tanong nito sa malamig na tinig. At first, yes. Pero unti-unti na kitang nakikilala. Hindi kita pwedeng husgahan base sa kung ano ang pinapakita mo sa akin o sa ibang tao. I know you still have empathy. I understand why you need to be heartless in front of others. Actually, I just learned from you that being too soft to anyone is a risk for betrayal. Siguro nga'y sinadya ng Diyos na pagtagpuin tayo para ma-realize ko na naaabuso ng kabaitan ko. And you made me realize that I also have a soft spot. Bulong nito pero malinaw sa kanyang pandinig. Anong sabi mo? Maang niya. Nothing. Thanks for fixing my necktie. Lumayo na ito sa kanya at kinuha ang cellphone nito mula sa lamesa. If you're ready, let's go. Anito pagkuwan. Isinukbit naman niya ulit sa balikat ang kanyang bag at sumunod sa binata. Hindi na maalis ang ngiti sa kanyang mga labi nang maisip na lumalambot na sa kanya si Edward. At bakit siya masaya? My God, nagkakagusto na ba ako sa magdito na to? Bulong ni Megan nang papasok na sila sa elevator. Walang driver si Edward kaya ito ang nagmaneho at umupo sa tabi nito si Megan. Anong oras bang meeting mo, sir? Baka mali tayo dahil sa matinding traffic sa EDSA ngayon. Kanina nga lang halos hindi umuusad ng sinakyan kong taxi. Anya. Lunchtime ang meeting. I expected the heavy traffic, so I asked you to come with me. Bakit naman? Maiksi ang pasensya ko sa traffic. Once na inip ako, ikaw ang mag-drive, and I'll take a nap. Natawa siya. Sure ka ba na marunong ako mag-drive? Sinabi mo noon na kinuha ng daddy mo susi ng kotse mo, kaya hindi mo magamit. I'm sure you know how to drive. Fine. Driver mo rin pala ako ngayon ha. What else do you want me to do, boss? Just be by my side when I need you. Okay. Pagdating nila sa EDSA ay halos hindi na umuusad ang sasakyan. Nainip na nga ang CEO at bumaba ng kotse. You drive, Megan. Sabi nito at lumipat sa backseat. Napabuga siya ng hangin. Lumipat naman siya sa harap ng manibela. Saan pala tayo pupunta, sir? Tanong niya. Sa Hilton Hotel. Roger that.
Nilingon pa niya ang binata at kinindatan. Ayusin mo ang pagmamaneho, iidlip ako. Humalukip-kip ito at pumikit. Pinausad naman niya ang kotse nang gumalaw ang mga sasakyan sa harapan nila. Halos 2 oras din ang biyahe bago sila nakarating sa Hilton Hotel. Kung kailan patungo na sila sa parking lot ay biglang umapak sa preno si Megan. May tumawid kasing lalaking nakamotor, delivery rider. What the hell? Hiyaw ni Edward, naabala ang pag-idlip. Sorry boss, biglang may tumawid na motorsiklo. Anya, pinarada na niya ang kotse sa maluwag na espasyo sa parking area. We're here, sir. Bumaba na ng sasakyan si Edward at kinuha ang handbag nitong itim. Bumaba na rin siya, sukbit ang maroon niyang shoulder bag, terno sa kanyang blouse. Humabol siya sa CEO papasok ng hotel. We're almost late. Bilisan mo, Megan. Sabi nito, malalaki na ang hakbang. Napatakbo naman siya. 11:00 pa lang 11:30 ang simula ng meeting. Okay. Pagdating sa conference room ng hotel ay naroon na ang mga negosyanteng kasama sa pagpupulong. Umupo sa tabi ni Edward si Megan at tumapat sila sa magandang babae na hindi maalis ang titig sa binata. Hi Edward. Bati ng babae, tila hindi na nakatiis. Sinipat ito ni Edward. Nice to see you again, Laura. Anito. Babae na ata ang assistant mo. She's not my assistant. Then, who is she? Tinitigan naman siya ni Edward. She's my relative. Tura nito pagkuwan. Tipid nang umiti si Megan pero pasimpleng inirapan ng binata. Maya-maya ay nagsimula na ang meeting. Nag-take note lang siya ng mahahalagang paksa. Nang dumating ang lunch ay nag-focus siya sa pagkain. 12:00 natapos ang meeting pero hindi pa sila umalis sa conference room. Nakipag-deal pa kasi si Edward sa ibang negosyante. Hindi pa ba tayo uuwi, Edward? Naiinip niyang tanong. Later, I'll talk to Laura first. Anito, nilapitan ulit si Laura na hindi pinansin ang business proposal ni Edward. Sumunod siya rito. Why so rush, Edward? Alam ko matagal na kayo may business deal ng daddy ko at aware ako na ngayon ang contract signing. Dad already appointed me as the company CEO, so you need to beg me for my signature. Pilyang sabi ni Laura. What do you want me to do then? May iritasyong saad ni Edward pero pinili nitong maging professional. Hawak na nito ang naka-folder na papeles na papipirmahan kay Laura. Lumapit ang babae kay Edward at marahang hinipo ang dibdib nito. Today's my birthday and I have a reservation at this hotel's bar. Since narito ka na, pwede bang samahan mo kung magdiwang ng birthday ko? Hiling ng babae. Naiinis na si Megan sa babae pero hindi niya magawang makisawsaw sa usapan. Pansin niya ang pag-iwas ni Edward sa babae pero in a professional way. Okay, I'll come to your birthday party. Pero isasama ko si Megan. Ani Edward. No problem. See you later at 3:00. Don't be late. Sabi ni Laura at dumisan. Talagang pinagbigyan mong childish na hiling ni Laura, Edward? Gaano ba kahalaga sa iyo ang business partnership sa kumpanya niya? Usig niya sa binata. Laura's shipping company is the best choice for me. Pero kapag ako nabwisit sa babaeng yun, titiyakin ko na pagsisisihan niya ang hindi pagpirma ng partnership contract sa akin. His dad came to me first kasi alam niya na lumalawak na ang connections ko. Gigil nitong sabi. Relax, magpalamig muna tayo. Ililibre kita ng halo-halo. Anya, hinila niya sa kanyang braso ang binata at lumabas ng silid. Nagtungo sila sa restaurant at nag-order ng special halo-halo na overload sa sangkap. Pagsapit ng 3:00 ng hapon ay nagtungo na sila sa bar. Iginiya naman sila ng staff patungo sa private room na pinag-reserve ni Laura. Naroon na rin si Laura na nakabihis ng red dress na sobrang iksi ang laylayan. Kita pa ang cleavage. Nilapitan na sila nito. Thank you for coming, Edward. Have a seat. Anito, iginiya sila sa couch. Nagsimula na rin ang party at may pasayaw. Nag-serve na ng alak at ibang inumin ang waiter. Hindi nakatanggi si Edward nang yayain ito ni Laura na sumayaw. Desperadang babae. Angel ni Megan habang pinapanood si Edward at Laura na sumasayaw. Hindi niya napigil ang inis at napatungga ng tequila na binigay ng waiter. Pagkatapos ng sayawan ay nagyaya namang maglaro si Laura. Halatang gusto nitong lasingin si Edward dahil sa truth or dare na laro. Isinali pa siya sa laro kaya lalo siyang napasubong uminom ng alak. Since you chose dare, inumin mo ang isa sa matapang na alak, Megan. Then halikan mo si Walter, ang katabi mong lalaki. Utos ni Laura.
Pinalipat pa siya nito ng pwesto at ito ang tumabi kay Edward. Tumitig kay Edward si Megan at pansin niya na hindi na maganda ang mood ng binata. Para matapos ang laro ay sinunod niya si Laura. Kinuha niya ang baso ng brandy at sana'y iinumin, ngunit biglang tumayo si Edward at lumapit sa kanya. "Edward, what are you doing?" tanong ni Laura. "Stop this nonsense game. I'll take Megan's challenge." Asik ni Edward sabay tunggan ng alak. Pagkawan ay pabagsak nitong inilapag sa lamesa ang baso. Napapiksi si Megan nang tabihan siya ni Edward at walang abog na hinalikan sa mga labi. Umingay na mga kasama nila. "Edward, you said she's your relative. Why are you kissing her?" Napapatay yung tanong ni Laura. Nilubayan din siya ni Edward ng halik pero binuhat siya nito at hinarap si Laura. "Well, I lied. Megan is my girlfriend." Confident nitong wika. "What? You fooled me. Do you think I will sign the contract?" "I don't care anymore. I don't have time for your childish game. Good luck with your company." Kinuha na nito ang folder ng papeles kasama ang kanyang bag sa kalumisan. "Edward, sayang ang contract," ani Megan. Ikinawit niya ang kanyang mga kamay sa leeg nito. "Forget that damn contract." Inis nitong sabi. Paglabas nila ng hotel ay ibinaba rin siya nito sa harap ng kotse nito. Napasandal ito sa harapan ng sasakyan. "Lasing ka na. Paano tayo makakauwi nito?" Nababahalang saad niya nang tabihan niya ang binata. "I can drive. Alalayan mo lang ako." Nahihilo na rin siya pero kaya pa naman niyang ibalanse ang kanyang katawan. "Ako na magdadrive. Dahan-dahan lang tayo." Inalalayan niya si Edward pasakay ng kotse. Pagkawan ay umupo siya sa harap ng manibela at binuhay ang makina. Dahil maya't maya siyang nahihilo, usad pagong ang kanyang pagmamaneho. 8:00 na sila ng gabi nakarating sa bahay ni Edward. Sinamahan niya papasok ng bahay ang binata at dinala sa kwarto nito. "Matulog ka na, boss. Tumalab na ang huling alak na nainom mo," sabi niya habang ginigiya palapit ng kama ang binata. "Oh, are we home, honey?" Maya-maya ay tanong nito. Panay na ang halik sa kanyang mga labi. "Anong honey? Wala ka na nga sa wisyo, Edward. And please stop kissing me." Natatawang sabi niya. "But I love to kiss you. Your lips taste so good." Napangiti siya. Nang ihiga niya sa kama si Edward ay bigla naman siya nitong niyakap kaya nabuwal na rin siya at pumaibabaw dito. Nagpumilit siyang bumangon, ngunit humigpit ang yakap sa kanya ng binata. "Please stay, Megan." Paos nitong wika. Nagpumiglas siya ngunit kumilos na ito at sumampa sa kanya. Hindi siya nakahuma nang siilin siya nito ng halik sa labi. Kung kailan natutokso na siyang tumugon sa halik nito ay saka ito tumigil at nakatulog. Dahil sa antok at pagod ay nakatulog din si Megan at nang magising siya ay umaga na. "Oh my God!" Tili niya nang mapansing underwear na lang ang kanyang suot. Dahil sa ingay niya ay nagising na rin si Edward na tanging itim na boxer ang suot. Anong ginawa mo sa akin, ha?" Kabadong tanong niya at dagling tinakpan ng kumot ang kanyang katawan. Napahilit sa sentido nito ang binata. "Nothing happened." Tura nito at tumayo. "Anong wala? May damit pa ako kagabi, ah." Maya-maya ay kumalma rin siya nang mapagtanto na wala namang masakit sa kanyang katawan. Patunay lamang na walang nangyaring sexual sa kanila ni Edward. Nasaan ang damit ko?" tanong niya pagkuwan. "Nasa banyo. Ibinabad ko sa tubig." Anito. "Bakit?" "Nagsuka ako sa puson mo kaninang madaling araw kaya hinubaran kita." "Ano? Paano ako uuwi nito? Wala akong damit." Kumuha ng malaking t-shirt nito si Edward sa closet at ibinigay sa kanya. Magsusuot na sana siya ng damit ngunit napansin niya ang kanyang kwintas na naputol ni Edward. "Akin na yung kwintas ko." Anya, pilit inaagaw sa kamay nito ang kwintas. Pinagkait nito ang kwintas kaya hinatak niya ang kamay nito. Pero nawalan ito ng balanse at nabuwal sa kama. Nadaganan pa siya. Kapwa silang natigilan at nagkatitigan. Tumuli na ang tibok ng kanyang puso at hindi niya maikakaila na nahuhulog na ang loob niya sa binata. "You're the hottest guy I've ever met, Edward." Anas niya. Hinaplos pa niya ang dibdib nito. "Don't tease me, Megan. Lalo't narito tayo sa kwarto ko." May diing sabi nito. "At anong gagawin mo, ha?" Hamon niya. Napatili siya ng akmang hihiklasin ni Edward ang kanyang bra. Hahalikan na sana siya nito sa mga labi nang biglang bumukas ang pinto at sana ipapasok si Ernest. "Holy cow!"
Bulalas ni Ernest at muli ring isinara ang pinto. Sorry guys, nagkatid lang ako ng isang tray na itlog at sana gigisingin si Edward. Sabi nito habang palayo. Itinulak naman ni Megan sa dibdib si Edward at kinuha sa kamay nito ang kanyang kwintas. Isinuot niya yun. Bumangon na ito. Narinig mo ba ang sinabi ni Ernest, Megan? Tanong nito. Natawa siya. Nagsuot na rin siya ng malaking t-shirt. Ang dinig ko lang ay isang tray na itlog. Anya. Napailing ang binata. Get up and prepare breakfast. I'm hungry. Pagkawa na iutos nito. Ano? I'm not your wife, Edward. Nakakahalata na ako sa iyo ah. Ano bang tingin mo sa akin? Alipin mo? Then I'll make you my wife. Bangon na at magluto. Maliligo lang ako. Pumasok na ito ng banyo. Padabog naman siyang tumayo at lumabas ng silid. Dumiretso siya sa kusina at pinakialaman ng gamit doon. Wala siyang makitang bigas kaya pancake na lamang ang kanyang niluto. Maya-maya ay pumasok si Edward. Nakasuot na ng itim na t-shirt na hapit at short na itim. What are you cooking, Megan? Tanong nito at sinilip ang niluluto niya sa kawali. Pancake. Magluto ka rin ng scrambled eggs at bacon. Yes, sir. Naglabas ng mansanas at pera si Edward at hiniwa. Pumesto pa ito sa kanyang tabi. Mabuti marunong ka magluto, Megan. Nito pagkuwan. Siyempre, my mom taught me to cook. Where's your mom anyway? Nasa US siya at may ibang pamilya na. Ginupo siya ng lungkot nang maalala ang nangyari sa kanyang mga magulang. Bakit? Hiwalay na ba ang parents mo? Yes, naghiwalay sila 5 years ago. Hindi na ayos ang misunderstanding nila. At siguro ay nawala na ang love. Si daddy kasi wala na masyadong time sa amin. Palaging busy sa business. Hindi na nga ako nasundan kasi wala nang time ang parents ko sa intimate connections. My mom decided to annul their marriage. And she went to the US to pursue her fashion design career. Nagpakasal siya ulit last year. And why do you choose to live with your father? I have no choice. I'm the only heir of my father. At saka mahal ko si daddy. I can't leave him alone. Binibisita ko rin si mommy yearly. Sumunod ka pala sa yapak ng mami mo na maging fashion designer. Yup, at na-inspire din ako kay Edison. He's one of the reasons why I pursue my dream. And naudot ang pagsasalita niya nang mapansing dumugo ang hintuturo ni Edward. Hoy, nasugatan ka! Natatarantang tili niya at akmang hahawakan ng kamay ng binata pero pinigil siya nito. It's okay. Nawala lang ako sa focus habang naghihiwa ng mansanas. Nito. Hinugasan nito ang daliring nasugatan. Nawala rin siya sa focus at nagulat na lang nang mga amoy sunog na ang niluluto niyang itlog. Sorry, nasunog ko ang egg. Anya nang maihain na sa lamesa ang mga naluto niyang almusal. May magagawa pa ba ako? Let's eat. Sabi nito at umupo na sa harap ng lamesa. Umupo na rin siya sa tapat nito. Lunes ng umaga ay nakasabay ni Megan si Edward na dumating sa opisina. Masaya siya dahil nag-chat si Edison sa kanya at sinabing pasado ang fashion designs na pinasa niya rito. Why are you smiling, Megan? Kunot noong tanong ni Edward habang nakatitig sa kanya. Nakatayo ito at nag-aayos ng necktie. Nilapitan niya ito at tinulungang maikabit ng maayos ang necktie nito. Masaya lang ako kasi pasado ang designs ko kay Edison. At sabi niya, pwede na ako magpasa regularly ng design sa kumpanya niya. Nagulat siya nang iwaksi nito ang kamay niya. I didn't ask you to fix my necktie. Supladong sabi nito. Napaatras siya pero hindi napigil ang kanyang hagigik. Bakit galit ka na naman ha? Inaano ba kita? Kailan lang ipanay ang halik mo sa akin ha? Palatak niya. I was drunk that night. Fine. Once napirmahan mo ang partnership contract niyo ni Daddy, magre-resign na ako. I will work with Addison's company. Tinalikuran na niya ito at kinuha ang kanyang cellphone na nasa kanyang lamesa. Binasa niya ang text ng kanyang ama. Uminit na ang bumbunan niya nang malamang pupunta sa opisina ni Edward si Clarice upang kumbinsihin ito na pirmahan ng kontrata. Walang yaka, Clarice. Gigil niyang usan. What's the matter, Megan? Tanong naman ni Edward. Nakaupo na ito sa harap ng lamesa. Pupunta rito ang pinsan ko para pilitin kang pirmahan ng kontrata ni Daddy. Once nagtagumpay siya, ibibigay ni Daddy kay Clarice ang posisyon ng COO na dapat ay sa akin. Nanggagalaitin niyang turan. Hindi na siya mapakali. Let Clarice deal with me. Nilapitan niya ang binata. Huwag mo sabihing pipirmahan mo ang kontrata. That's unfair, Edward. Subukan mong pirmahan ng kontrata at ibigay kay Clarice. Hindi kita mapapatawad.
Kinatulong mo na kaya ako at lahat-lahat. Calm down. Just sit and watch. Bumalik naman siya sa kanyang lamesa at umupo sa tapat nito. Isang oras pa ang lumipas ay dumating na nga si Clarice. Nagsuot pa ito ng maikling skirt na itim at puting blouse na sinadyang nakasilip ang cleavage. Diretso ang lapit nito kay Edward. Good morning, Mr. Guerrero. I'm Clarice from Acosta Group. My uncle, ni Clarice. Hindi natapos ang pagpapakilala nang pigilan ito ni Edward. I know you. You're the one who set up Megan to ruin my business appointment with the big-time business partner in the restaurant. Ani Edward sa matigas na tinig. Nabaling kay Megan ang atensyon ni Clarice. Tumayo naman siya at lumapit sa lapastangan niyang pinsan. Alam ko na ang totoo, Clarice. Alam ko na matagal mo nang inaabuso ang kabaitan ko. And do you think you can bypass me to my dad's trust and attention? You're here to convince Edward to sign the contract, right? Confident ka pa talaga na makukumbinsi mo siya? Namumurong palatak niya. Umarte pang inosente si Clarice. Megan, hindi ko alam ang sinasabi mo. Totoong nagkamali ako sa naiturong lalaki at hindi pala yun si Ernest. Depensa nito. Tumawa siya ng pagak. Hindi ka nagkamali, Clarice. You meant it. Dahil lang totoo, hindi mo naman talaga boyfriend si Ernest. Nakausap ko siya at sinabi niya sa akin ng totoo. No! He lied. Oh, come on. Drop the act. You're a psycho. I treated you as my precious cousin, my sister. I asked Dad to treat you how she treats me. And this is how you repay me? You're a shame. Dahil sa sama ng loob ay nasampal niya sa pisngi ang kanyang pinsan. You hurt me? Manghang saad pa nito habang hinihipo ang nasaktang pisngi. Oo, at hindi lang kita gustong sampalin. I want you out of my sight. Akmang sasampalin niya ito ulit, ngunit pinigil na siya ni Edward. Enough, Megan. You can't fix the damage with anger. Walang imik namang lumisan si Clarice. Nanginig na siya dahil sa hindi kontroladong emosyon at napayakap kay Edward. Ikinulong naman siya nito sa bisig nito. It's okay. Nasabi mo na kay Clarice ang dapat mong sabihin. Alaw nito sa kanya. Natigilan siya nang maramdaman ang init ng halik ni Edward sa kanyang noo. It made her calm instantly. Salamat, Edward. Anya. Maya-maya ay tumunog ang kanyang cellphone para sa mensahe. Kinuha niya yon mula sa lamesa at binasa ang text ng kanyang ama. Pinapupunta siya nito sa opisina. Nagsumbong na siguro si Clarice kay Daddy. Gigil niyang wika. What's wrong? Ani Edward. Pinapupunta ako ni Daddy sa office niya. Siguro kung anong drama at kasinungalingan ng sinabi sa kanya ni Clarice. I need to go. Kinuha niya sa lamesa ang kanyang bag at isinukbit sa balikat. I'll go with you, Megan. Sabi nito. Ano? May trabaho ka, Edward. It's okay. You need me this time, honey. Napangiti siya at napawi ang kanyang galit at kaba. Pumayag din siyang samahan siya ni Edward. Umalis sila lulan ng kotse nito at ito ang driver. Pagdating sa opisina ng daddy niya ay uminit na ang ulo ni Megan nang madatnan si Clarice na umiiyak habang katabi sa couch ang kanyang ama. Hindi muna niya pinapasok si Edward. Anong ginawa mo kay Clarice, Megan? You humiliated her in front of Edward and asked him not to sign the contract? Are you out of your mind? Kastigo ng kanyang ama. Napatayo na. Napailing siya. So naniwala kayo sa drama at kasinungalingan ni Clarice, Dad? At bakit ba mas nagtitiwala kayo sa babaeng yan kaysa sa akin na anak nyo? May hinanakit niyang buwelta. Because she's more dedicated to business than you. Mas inaatupag mo ang fashion design kaysa sarili nating kumpanya. So until now you're still selfish. At hindi na ako magtataka kung bakit kayo iniwan ni Mommy. Nagulat siya nang biglang tumama ang palad ng kanyang ama sa pisngi niya. Napaluha na siya dahil sa sama ng loob. I built this company alone with my blood for your better future, Megan. Giit ng Ginoo. But you didn't ask me if I'm happy with your decision to bury me in this company. You never support what I love to do, Dad. You're always comparing me to Clarice. Akala mo ba hindi ako nasasaktan? Alam mo ba kung anong ginawa sa akin ng Clarice na yan? Pinaglaruan niya ako na parang tanga. She's the reason why Edward refused to sign your contract with his company. And now, I serve him as a servant to convince him to sign your contract. Natigalgal ang Ginoo. Nilapitan pa ito ni Clarice at nagpaliwanag. Maya-maya ay pumasok si Edward at nakialam. Megan was right, sir. Clarice is responsible for all of this. She pretends to be my twin brother's girlfriend to set up Megan. And for her information, no Guerrero will pursue a mentally ill woman like Clarice.
She ruined Megan's image to get what she wanted. Your attention and the higher position in your company. Depensa nito. Nanggagalaiti na si Antolo at biglang sinampal sa pisngi si Clarice. You ungrateful brat! I trusted you, and this is what you did. Anito. Uncle, please forgive me. Gusto ko lang namang makuha ang tiwala niyo at bigyan ako ng mas mataas na posisyon sa kumpanya. Alam ko noon pa na walang interes sa negosyo niyo si Megan at pinipilit niyang maging fashion designer at makapasok sa kumpanya ni Edison Guerrero. Inaamin ko na sobrang naiinggit ako sa kanya kasi nakukuha niya lahat ng gusto niya na walang hirap. Ang dali lang sa kanya na mapalapit sa mga Guerrero, habang ako nagsisilbing anino lang niya. Paliwanag ni Clarice, inamin din ang totoong motibo. Stop comparing yourself to me, Clarice, because you will never be me. Your delusion is not normal. You need a doctor. Sabad ni Megan. Magsasalita pa sana si Clarice pero pinigil ito ng kanyang ama. Tama na. Ayoko na makarinig ng walang kwentang drama mo, Clarice. Now pack your things and leave my company. I'll give you 100,000 to start your new life. And don't bother us anymore. Manang-mana ka sa nanay mong manipulator at sinungaling. Sinira pa niya ang imahe ko kaya hiniwalayan ako ng asawa ko. Ani Antolo, ibinunyag na rin ang totoong dahilan kung bakit ito hiniwalayan ng mommy niya. Nagtawag na ng gwardya ang Ginoo at kinaladkad palabas ng opisina si Clarice. Lumapit naman si Megan sa kanyang ama at niyakap to. I'm sorry, Dad. I misunderstood you. Anya. Sorry rin, anak. I tried to tell you the truth about me and your mom, but you ignored me. Na-brainwash ng nanay ni Clarice ang mami mo. Sinabi na may relasyon ako sa sekretary ko. Ayaw kasi ng tita mo sa mami mo, at gusto niya na siya ang maging CEO ng kumpanya ko. Wala naman siyang ambag. Pinaghirapan ko maitayo ang kumpanya para sa inyo ng mami mo. Naintindihan ko na, Dad. Babawi ako. So, what about the contract with Mr. Guerrero? Sinapat niya si Edward. Umiwas ito ng tingin sa kanya at biglang lumabas. Ako na pang bahala kay Edward, Dad. Sige, balitaan mo ako once permado na ang kontrata. Tumango siya at nagpaalam sa Ginoo. Hinanap ni Megan si Edward at natagpuan niya ito sa labas ng gusali. Nang makita siya'y lumulan na ito sa kotse nito. Sumunod siya rito at sumakay na rin ng kotse. Salamat sa pagdepensa mo sa akin kanina, Edward. Ang totoo'y hirap na akong lumaban kanina kasi ramdam ko na pumapanig si Daddy kay Clarice. Anya, binuhay na ni Edward ang makina ng sasakyan. The truth is stronger than lies, Megan. Pero totoo ba na si Edison ang dahilan kung bakit mas pinili mo ang passion mo kaysa tulungan ng daddy mo sa kumpanya? Anito, inusig na siya. Yes, but that was before. What about now? Do you still love Edison? Natitigan niya sa mga mata ang binata, ngunit hindi niya ito nasagot nang tumunog ang kanyang cellphone na kanyang hawak. Tumatawag si Edison kaya dagli niyang sinagot. Edison, napatawag ka. Excited niyang saad. Megan, I just want to inform you that your designs are about to launch next week. I want you to attend the fashion show on Sunday. I'll give you the details later. Batid ng binata buhat sa kabilang linya. Napatili pa siya sa tuwa. Is that for real? Yes. Wow, thank you. Promise I'll be there. Umusad na ang sasakyan at na-distract siya nang biglang pinaharurot ni Edward ang kotse. See you later, Edison. Bye. Sabi niya sa kausap at pinutulang linya. Nabaling ang atensyon niya kay Edward na seryoso sa pagmamaneho. Anong problema, Edward? May emergency ba? Tanong niya sa binata. Nothing. I'm just not feeling well. Malamig nitong turan. Ako na magdadrive. No need. Bumagal din ang pagmamaneho nito nang dumagsa ang sasakyan sa lansangan. Isang linggo ang lumipas na hindi nakakausap ni Megan si Edward. Malamig na naman ang pakikitungo nito sa kanya, lalo na noong dumalo siya sa fashion show ng kumpanya ni Edison. Panay rin ang alis nito. Biyernes ng umaga ay natsyempohan niya sa opisina si Edward. Binigyan niya ito ng hot chocolate. Good morning, boss. Uminom ka muna ng mainit na tsokolate, pampagana sa trabaho. Nakangiting sabi niya. Tinitigan lang nito ang tasa ng tsokolate na inilapag niya sa lamesa nito. Ano naman ang kapalit niyan? Masungit nitong tanong. Wala naman. Namiss lang kitang pagsilbihan. Palagi ka kasing wala. Pero hihirit na rin ako. Since natapos na ang problema kay Clarice at pinalayas na siya ni Daddy, baka pwedeng pirmahan mo na ang collaboration contract niyo ni Daddy. Napailing ito at may kinuha sa drawer ng lamesa. Bago ang kontrata ng daddy mo,
Gusto kong pirmahan mo muna to. Nito. Inabot sa kanya ang isang pirasong papel na isang agreement contract. Para sa naman to? Amused niyang tanong nang makuha ang papel. Basahin mo. Taimtim naman niyang binasa ang nakasulat sa papel. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mabasa ang mahalagang detalye. Wait, seryoso ka ba rito? Gusto mo akong maging girlfriend? Gilalas niyang untag. Tumayo na ito at lumapit sa kanya. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat at pinihit siya paharap dito. Nakipagtitigan siya sa mga mata nito. Megan, I don't know how to express my feelings to anyone, especially to a woman. But I can't help it anymore. The more I avoid you, the more I feel longing to have you by my side. It sounds crazy, but I think I love you. I felt jealous while you were happily talking to Edison on the phone. Walang abog nitong pahayag na nagpawindang sa kanya. Ilang sandali siyang natulala, at nang napagtanto ng iniiwasan siya ni Edward, ay lalo niya itong namimiss. Hindi niya maikakailang umiibig na rin siya rito, ngunit hindi niya alam kung paano umamin. Kung mahal mo ako, bakit kailangan may kontrata pa? 3 months contract as your girlfriend? Naguguluhang sabi niya. Yes, and that is subject to change after 3 months. Anong ibig mong sabihin? Malalaman mo after 3 months. Once you sign the contract, pipirmahan ko na rin ang kontrata namin ng daddy mo. Talaga? Yes. Sige, pipirmahan ko to. Kumuha na siya ng ballpen at walang abog na pinirmahan ng kontrata. Naisip niyang aminin na rin kay Edward na mahal na rin niya ito, ngunit biglang dumating si Edison. Megan, can you go with me? I have an unexpected deal with the international fashion company. They love your designs. Tinatawagan kita pero hindi ka sumasagot kaya dumaan na ako rito. Ani Edison. Sure, I'll go with you. Nasasabik niyang sabi. Hinarap niya ulit si Edward at sinaglitan ito ng halik sa mga labi. Honey, I need to grab this opportunity. If may oras pa ako mamaya, babalikan kita, okay? Anya. Tumango lang ito. Pagkawan ay sumama siya kay Edison bitbit ang kanyang bag. Napakuyom naman ng palad si Edward nang gupuin siya ng hindi mawaring inis. Napapirma nga niya ng kontrata si Megan, pero iba ang saya nito habang kasama si Edison. Maybe she just signed this contract for his father's business partnership with me. Am I not worth loving? Dismayadong wika niya habang hawak ang pinirmahang kontrata ni Megan. Hinintay ni Edward si Megan hanggang gabi dahil plano niyang yayain ito mag-dinner. Pero nag-text ang dalaga at sinabing hindi na ito makababalik dahil may dinner meeting ito kasama ang foreign business partner ni Edison. Umuwi na lamang siya. Nadatnan niya sa bahay si Monica, ang kanyang ina. Naghatid ito ng dinner niya. You look anxious, Edward. May problema ba? O sisa ng ginang. Hinaplos pa nito ang kanyang pisngi. It's nothing, Mom. I'm just tired. Kumain ka na para makapagpahinga ka. Pinagluto kita ng paborito mong beefsteak with mushroom sauce. Thanks, Mom. Sinamahan pa siya ng ginang habang kumakain. Umalis din ang kanyang ina pagkatapos niyang kumain. Kung kailan matutulog na siya ay may anonymous sender na nag-send ng picture at mensahe sa kanyang inbox. Natigilan siya nang makita ang picture ni Megan at Edison na nakahiga sa kama. Natatakpan ng kumot ng mga katawan. Binasa niya ang mensahe. Stop pursuing Megan. Masasaktan ka lang. I know her. Lahat ng ginagawa niya ngayon ay para lang kay Edison. Sinundan pa niya sa New York si Edison at doon nag-aral ng fashion design. Kaya huwag kang umasa na mamahalin ka ni Megan. Walang ibang laman ng puso niya kundi ang kapatid mo. Nagsasayang ka lang ng effort, Edward. Nang mag-sink in sa utak niya ang kanyang nabasa ay nilukob ng kirot at galit ang kanyang puso. Gigil na nahagis niya sa kama ang kanyang cellphone. Late na nagising si Megan kaya after lunch na siya nag-report sa opisina ni Edward. Nasaan si Edward Arman? Tanong niya sa assistant nang ito ang madatnan niya na nakaupo sa harap ng lamesa ng CEO. Hindi siya pumasok. Tumawag lang sa akin si Sir Ernest at sinabing masama ang pakiramdam ni boss. Anito. Ano? Nasa bahay ba niya si Edward? Ginupo na siya ng kaba. Tumango lang ito. Tumakbo na siya palabas ulit ng opisina. Lumulan siya ng taxi patungong bahay ni Edward. At pagdating niya ay sinalubong siya ni Ernest sa gate. Nariyan ba si Edward, Ernest? Balis ang tanong niya. Yeah, but he's drunk. Ano? Tanghaling tapat umiinom siya ng alak? I tried to stop him, but he's pushing me away. Nasaan siya? Nasa study room. Tumakbo na siya papasok ng bahay at pinuntahan ng binata.
Pagpasok niya sa study room ay namataan niya si Edward na nakasalampak sa sahig. Tutungga pa sana ito ng beer na nasa lata ngunit pinigil niya. Tama na Edward, bakit ka ba naglalasing ha? Anya, tumingala ito at namumungay ang mga matang tumitig sa kanya. Oh, here you are. You're late. How's your sleep with my brother? Anito, wala na sa wisyo. Nawindang siya sa pinagsasabi nito. What are you talking about? I just attended the fashion wear launch of Edison's company and talked to their foreign investors. I know, but after the event, you slept with Edison. Ano? Kanino mo naman nalaman yan? Stop pretending, Megan. Is this a lie? Anito, pinakita sa kanya ang picture sa cellphone nito. Kinuha naman niya ang cellphone at tinitigan ng picture. Mukha nga nila ni Edison ang nasa picture na nakahiga sa kama. Hindi to totoo. I didn't sleep with Edison. Depensa niya. Oh, come on. Stop lying, Megan. I know you like Edison since you were a kid. And you just signed the agreement contract for your father's business partnership with my company. You're hurting me. You know why? Because I love you. And I don't know how to handle this kind of pain. Nilamon na ng kaba ang kanyang puso. No, I didn't lie. I signed the contract because I really want to be your girlfriend, Edward. Lumuluhang paliwanag niya. Enough! Stop hurting me, please. Nanginginig nitong asik pero lumuluha. Patunay lamang yon na mahal nga siya nito. Akmang lalapitan niya ito ngunit iniwaksi nito ang lata ng alak na nasa mesita kaya tumilapon. Just leave me alone. Kunin mo ang kontrata ng daddy mo sa opisina ko at umalis ka na. I don't wanna see you again. Singhal nito. Umalis na lamang siya na walang tigil na pagkagulgol. Tinawagan niya si Edison at humingi ng tulong upang mapatunayang mali ang akusasyon ni Edward. Pinalipas ni Megan ng 3 araw bago muling nagtungo sa opisina ni Edward. Pagpasok sa opisina ay nadatnan niya ang binata na nakaupo sa harap ng kanyang lamesa. Inaayos ang face na binuo niya noon. Edward, good morning. Bati niya sa malamig na tinig. Sinipat siya nito. Bakit ngayon ka lang? Tanong nito. Ha? Nagulat pa siya sa tanong nito. Hindi ka pumasok ng ilang araw. Mahina siyang tumawa at inisip na baka hindi nito maalala ang mga ginawa nito. Tuluyan niya itong nilapitan. Nakalimutan mo na ba ang mga nangyari? Usig niya rito. How can I forget? You're the first woman who hurt me the most. Hindi ka naman dapat nasasaktan eh. Wala kaming relasyon ni Edison. We're just friends. Simula nung nakilala kita, naglaho ang feelings ko kay Edison. I know. Edison told me the truth. And I'm sorry. I lost control of my emotions. Naunahan na kasi ako ng sakit at galit. Naintindihan kita, Edward. So, alam mo na hindi totoo ang nakita mong picture? Pinaimbestigahan ko ang sender ng picture at message. And I just found out it's Claire. Nasira ang mga plano niya, kaya gumanti. Nabuhay ang galit niya kay Clarice. Kaya pala biglang nanahimik ang babaeng yun. May malala pala siyang balak. Pinaglaruan niya ang mga damdamin natin. Nanggagalaitin niyang usal. Don't worry. I already sued her. She deserves to suffer in jail. Nahuli na rin siya ng mga pulis. Buti nga sa kanya. Napanatag din siya. So wala na tayong problema. Baka naman pwedeng tama na tong habulin natin sa lintik na kontrata na yon. Anya pagguwan. Tumayo na ang binata. Talagang hindi mo kinuha ang kontrata ng daddy mo, no? Anito. Kasi umaasa ako na magkakaayos pa tayo. Pirmahan mo na kasi yon nang matapos na ang paghihirap ko. Ayaw pa rin ibigay ni daddy ang assets ko. Girlfriend mo na ako eh. Ano pa bang kulang? Lumipat sa lamesa nito si Edward at may inilabas na papel mula sa drawer. Nilapitan niya ito at kinuha ang papel na inaabot nito sa kanya. Ano na namang kontrata to? Amused niyang saan? Basahin mo at pirmahan. Yan ang huling agreement pagkatapos ng 3 months relationship natin as boyfriend and girlfriend. Sabi nito. Marriage agreement? Gilalas niyang untag nang mabasa ang kontrata. Yes, but that is a lifetime agreement. Meaning once you sign the contract, you will be my wife until I die. Nawiwindang man ay nangibabaw ang kanyang tuwa. Is this a marriage proposal, honey? Nasasabik niyang tanong. Yes, and to complete the proposal. May dinukot ito sa drawer ng lamesa. Isang pulang kaheta na hugis puso. Lumuhod na ito sa kanyang harapan. Megan Acosta. I, Edward Guerrero,
asking your permission to take you as my wife for the rest of my life. Will you marry me, honey? Masuyong tanong nito. Naunahan na siya ng emosyon at napaluha, ngunit dahil sa tuwa. It's unexpected, but I can't refuse you, Edward. I love you so much, and I will marry you. Turan niya. Kaagad namang tumayo ang binata at isinuot sa kanyang palasingsingan ang singsing. Thank you. Promise, I will control my temper for you. Anito. Natawa siya. Nasanay na ako sa iyo, honey. Pero hindi mo lang napapansin. You change a lot. I proved it. Really? Yeah. Kaya nga natutuhan na kitang mahalin. Then let's get married after 3 months. I want to date you every day. Sure. Ikinawit niya ang kanyang mga kamay sa batok nito at sinalubong ang parating nitong halik. Sandaling naginang ang kanilang mga labi. Pagkatapos ay nagpirmahan na sila ng kontrata. Excited na akong ipaalam kay Daddy ang relasyon natin, Edward. Anya pagkuwan. Matatanggap kaya niya ako bilang manugang? Oo naman. Matutuwa pa nga yun lalo't napirmahan mo na ang kontrata niya. So, can we have dinner date tonight? Pagkuwan ay tanong nito. Of course. Matagal kong inasam yan, honey. Muli naman siya nitong siniil ng halik sa mga labi na kanya namang tinugon. Kinabukasan din ay namanhikan ng pamilya ni Edward sa pamilya ni Megan. Nagkasundo ang bawat panig. At habang ini-enjoy ang 3 months girlfriend-boyfriend relationship, ay naghanda na rin sila para sa kasal. After 3 months nga ay ikinasal din sila sa simbahan. Nabuo ang pamilya ni Megan sa araw ng kanyang kasal. Kompleto rin ang pamilya ni Edward. At dahil excited ang mag-asawang magkaanak, 1 buwan silang nag-honeymoon sa US at biniyayaan din sila ng anak na lalaki. Sa kabila ng intriga, pagsubok at maling akala, napatunayan nilang ang pagmamahal na pinanday ng pag-unawa at tiwala ay hindi madaling mabuwag. Dahil sa huli, hindi sa kung gaano karami ang pagkakamali na susukat ang pag-ibig, kundi kung gaano karaming beses kayong pumili na lumaban para sa isa't isa. The End. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.